puntong ito, sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Bago tayo magsimula sa ating mga tatalakaing issue ng bayan ni Darlene, diba? Ano lang tayo, sharing lamang po tayo, sharing muna tayo because today, God is first dapat tayo. Alright? God is good. Yes, thank you. At sa Biblia nga po, kung titignan ho natin, ano raw yung biggest lesson in the Bible, mga kaibigan? Ano raw ho yung biggest lesson in the Bible? Alam nyo, sabi ni Jesus, ay loving the Lord is the greatest lesson in the Bible. Ang pagmamahal po sa Diyos, mga kaibigan. At yung pinaka-importanting lesson din ho na makikita ho natin sa Biblia, makikita ho natin sa Biblia is the first great commandment, mga kaibigan. Love God and love your neighbor. Okay? Ang sinasabi ho, when you replace hate with love and anger with kindness, mga kaibigan. When you replace hate with love and anger with kindness, you will feel closer to God and notice more peace in your life. Kasi tinanong si Jesus noon, partner Tinanong siya dyan ng mga disipulo Oo, the most important, and Jesus said, mga kaibigan, is, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first great commandment. And the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. Partner. Sabi ko nga kanina, when you replace hate with love and anger with kindness, you will feel closer to God and notice more peace in your life. Alright? So, ganun po tayo dapat. Mga kaibigan, let's practice that. Kung hindi natin nagawa yan noong mga nakaraang taon, siguro it's high time din, di ba? Maliban sa pangangailangan natin na mag-level up sa pamumuhay natin, Darlene, yung gusto rin nating marating, di ba? Sa buhay po natin, yung kasaganaan sa buhay po natin, yung hinihingi po nating kapayapaan. Ano pa ba? Oo, kasi sobrang stressful ang 2024 and we don't know what will happen for 2025. Ang daming mga prediction, ang dami hong mga nakikita di umano, ang mga manguhula, mga fortune teller, mga experts na kesyo ganito, na ganyan, yung naniniwala sa universe, naniniwala sa, ano ba yung tawag doon? Sa cosmic. Sa mga zodiac sign. Zodiac signs, etc. Diba? Siguro it's high time that we have to prioritize then, make it the first, mga kaibigan, yung ating relationship with God. Kasi talaga, partner, nawawala yan Nawawala talaga siya. Because of sa dami ho ng gawain natin, ginagawa natin, paniniwalaan po natin, nawawala po yung mauuna muna siya. Di ba? And then, yung next, sige, kung may mga gabay-gabay kayo dyan na gustong sundon din, at sa tingin ho ninyo makakatulong, wala naman ho makakapigil sa inyo. Di ba? Pero sana, mauna ho muna sa ating lahat. Di ba? Ang pakikipag-relasyon, or lalo pa nating paigtingin, lalo pa nating maging closer. Lalo po tayo dapat na maging closer sa Panginoon, mga kaibigan. Sa Diyos, kay Mama Mary na siyang daan, naging ina, mga kaibigan, ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Dahil sabi nga ho nila, doon sa ina, ba't kayo nagpipray kay Mama Mary? Hindi naman po. Kami ho'y humihingi. Humihingi po kami kay Mama Mary ng tulong, kaya kami nagdarasal. Minsan, ang sinasabi namin, Mama Mary, please help us.
ilapit mo kami sa iyong anak na si Jesus. Diba? Pwede din naman yun eh. Diba? Dahil kahit tignan ho ninyo, basahin ho ninyo ang Biblia, inandun ho ang pangalan ni Mama Mary at siya po ay tawag dito itinakda ng Panginoon. Kalinis-linisang babae sa balat ng lupa. Diba? Siya lamang sa lahat ng nilalang sa lupa, mga kaibigan. At imposible naman ho na makalimutan ni Jesus Christ ng ating Panginoong Jesus ang kanyang ina. That's impossible, mga kaibigan. Diba? Minahal din niya yan nung siya naging tao. At mahal na mahal niya ang kanyang ina. Kaya tayo naman, kasi ang patron saint ng Pilipinas, partner, is ng mga Katoliko, si Mama Mary talaga. Kaya ang takbuhan ng lahat kay Mama Mary. No? Sa mga deboto po ng ating ina ng awa, Mama Mary. Okay? Doon naman po sa kay Jesus lang nakafocus, wala ang problema doon. Let's go straight and pray from the bottom of our hearts na yung nga po, yung maging relasyon po natin sa Kanya ay mas maging deeper pa. Yung pananampalataya po natin, i-level up pa ho natin. Diba? At siguro, isa sa mga New Year's resolution nyo, yung sumamba, magsimba. Oo, linggo-linggo. Partner. Oo. Para tayong nag-iimpok sa bangko nun. Po? Correct. Opo, para po tayo nag-iimpok sa bangko. Ayan. At natutuwa ho ang Panginoon pag tayo nagsasama-sama sa kapilya, nagsasama-sama po na nagdarasal. Diba? Nakikinig po sa kanyang salita. Okay? So, for now, yan po muna at mamaya ho, bibigyan ho namin kayo nga pala ng updates sa ating pong aktibidad sa Quiapo, ang ating pong kapistahan ng ating poong Jesus Nazareno. Partner ha, bibigyan natin sila dyan mamaya. 6 na po ng umaga. Maraming salamat po. Huwag kalimutang magkape ha. Kausapin ang Panginoon everyday. Para everyday. Okay. Sina Joel Grospe at Darlene Olaño, OMOK sa 774.